Ha? Oo. Sabi, Gcash ka sa akin. Hindi pa? Hindi pa eh. Wala, inantay pa nga natin yung Gcash niya. Wala pa hanggang ngayon. Walang Gcash. Meron. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Kumusta na po kayo? Sana okay lang po kayo. At palagi po kayo mag-iingat. Bulkan Taal at sa lahat ng mapiktuhan, kung pwede lang po, ingat-ingat lang po tayo sa lahat ng mga viewers natin na malalapit sa bulkan. Ingat lang po kayo. At kung magagawa po para kailangan mag-ibakol po tayo para mag-isip po yung ating mga buhay. Nga tayo ng balat ng kalabaw at siyempre kasamang laman, 1 kilong laman, 1 kilong balat at bumili tayo ng pitsay bagyo, patatas at saka siling pangnilaga. At ngayon andito tayo sa Lagili. Magandang umaga mga kadidi, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. At ngayong umaga dito tayo sa boundary dahil bibili nga tayo ng karneng kalabaw at yun ang order ni paring Kapanalig. Dahil papaulam nga natin sa ating mga panday at nandito nga tayo sa boundary, kaya doon tayo bibili sa bandaron. Tara mga kadidi. At si Enjanet na andyan ang kasing nga kanina dahil papunta siya lang Tagaytay, mag-ayos tayo ng kanyang pag-ibig. Dito nga tayo sa karne at tayo nabili nga ng karne. Bibili tayo 1 kilong balat, 1 kilong laman. Dahil order nga ni Kapanalig na yun ang bibili, kasi natin binili at bibili pa tayo dito ng mga parikado dito sa tindahan dito maya. At yan, bibili nga tayo kay tatay ng pitsay bagyo dahil wala kang pitsay bagyo na lamang. At bibili rin tayo ng siling mahaba. May sili po kayo tayo mahaba. Nakaulayos na. Po. Ay hinog na po tayo. Lima sampo. Sige po, dito na lang tayo sa sabi ni tatay, dito tayo nakatawag. Ganon din naman lasa na ito eh. Alright mga kadidi, at ngayon nakatapos na nga tayo mamili dito sa boundary at nakabili na nga tayo ng balat ng kalabaw at siyempre may kasamang laman, 1 kilong laman, 1 kilong balat at bumili rin tayo ng pitsay bagyo, saka patatas at saka siling pangnilaga. At ngayon andito tayo sa Lagili. Update ko lang po kayo sa lagi ng ating panahon ngayon at ito patuloy pa rin ang pag-alburuto ng Bulkan Taal. At yan, hindi nga natin makikita yung kapaligiran dahil sa sobrang pags, dahil sa singaw nga ng Bulkan Taal. Nakikita nyo, wala tayong makita matanaw dahil sa usok ng Bulkan Taal yan. At yung mga eskwela walang pasok ngayon dahil nga nag-alert kanina na wala raw pasok yung mga eskwela ngayon sa buong Batangas. Pauwi na nga tayo dahil baka nagugutom na yung ating mga panday na dahil ngayon may pantay nga sila. Patuloy pa rin yung pagbubuhos ng ating biga. Siyempre pagkatapos ng biga aasintahan na rin yung pataas, kaya hinahantay na tayo ni Kapanalig. Kailangan na tayong pumunta at lulutuin pa nga itong ating binili. Tara mga kadidi. Hindi na nga tayo nakapag-helmet mga kadidi dahil nagmamadali nga tayo. At yan, napakalamig ng klima ngayon dito sa Tamayo. Dito nga tayo sa Lagili at yan, makikita nyo na ang mga pagsaan dito na sa tabi ng kalsada, kaya kinakailangan lahat ng mga sakay sa sasakyan nakailaw tayo, naka hazards, yun ang kailangan para makita natin yung kasalubong at makita rin tayo na sunod sa atin. Ayan, at medyo tanghatanghali na rin niya. Ang oras natin ay alas 8 na ng umaga mga kadidi. Patuloy pa rin tayo sa biyahe dahil nandito pa nga tayo sa Lagili. Pero saglit lang naman to, mga 15 minutes ando na tayo sa Kubo.
Nandito na nga tayo mga kadidi sa Tamayo at syempre dala na natin yung ating pinamili na pechay, patatas, sili at saka balat ng kalabaw at laman ng kalabaw. Pababa na nga tayo dahil kinakailangan na nga itong lutuin dahil matagal natin bago malabog tong balat ng kalabaw. May magtatrabaho nga tayo dahil pumasok sila si Kuya Cesar, si Samboy at si Natire, si Erickson at si Jason at si Anjanet nga kanina. Tama-tama papunta naman akong boundary. Si Anjanet naman papunta ng Tagaytay, kaya yun inaangkas ko na hanggang sa boundary. Siyempre hindi naman natin maitutuloy ng Tagaytay dahil wala nga tayong helmet. Isa pa, nakashort tayo at wala tayong jacket kundi yung pantrabaho natin. Yan, sana naman mga kadidi huwag umulan para matapos ng buhusan yung ating mga biga. Nakakaapon niya, order pa tayo ng cucumber. Mapapanood nyo naman sa vlog ko kahapon na hindi pa lang na-upload at mamaya pa dahil naantay nga natin makauna si Kapanalig bago tayo mag-upload ng ating mga video. Dito na tayo isang manukan kaya Nelson. Sa ngayon hindi nga tayo makapagtatrabaho kaya ito nagiging papel natin, nagiging runner lang muna tayo, taga-bili, taga-order, yun na lang po yung ating magiging papel sa ngayon. At minsan pagkaya naman ng katawan natin, natulong din tayo sa kanila. Alright mga kalidi, at ngayon nga magba muna tayo sa bahay dahil nagdidilim niya yung ating paligid. At yan mapapansin nyo naman mga kalidi yung dilim ng ating kapaligiran dahil epektado nga ng pagsabog ng Bulkan Taal at alertong araw yung Bulkan Taal, kaya yan ngayon madilim yung ating paligid. Kaya kahit dito sa Jinha wala rin nagtitinda dahil natakot nga sila sa pagsabog ng bulkan at malakas nga yung binubugang uso kanina ng Bulkan Taal. Kaya sa lahat po ng mga malapit dyan sa Bulkan Taal at sa lahat ng maapektuhan, kung pwede lang po ingat-ingat lang po tayo. Sa lahat ng mga viewers natin na malalapit sa bulkan, ingat lang po kayo. At kung magagawa pong paraan, kailangan mag-evacuate po tayo para mag-isip po yung ating mga buhay. Dahil dito nga po sa Matipok hanggang Cavite, ganun daw po, abot daw po yung usok ng Bulkan Taal. At bukas na nga natin pagpapatuloy mga kadidi yung ating vlog. Update ko na lang po kayo bukas. Dahil kanina nga ako yung tulong-tulong na po kami sa vlog ni Kapanalig para magkaroon siya ng pang-upload. Panoorin na lang po niyo sa vlog ni Kapanalig yung mga ginawa naming maghapon na parang kautol, kanigs at Kapanalig. Alright mga kadidi, at ngayon nandito na nga tayo sa bahay at siyempre maya maya inom tayo ng turmeric at saka ng tanglad. At payo ko lang po sa mga viewers natin na naaabot po ng usok ng Bulkan Taal, kung maaari lang po, kung hindi po naman emergency yung inyong pupuntahan, wag na po tayo muna lumabas ng bahay dahil yung usok po niya ay nakakasama po sa ating mga kalusugan at siyempre lalo na po yung may mga asma. Kailangan po wag po tayong lalabas ng bahay at yung po naman kahit po tayo walang asma, kailangan po tayo naka-face mask para paglabas po natin maging safe po tayo mga kadidi. At yan po yung masasabog sa inyo at update ko lang po kayo sa umaga kung ano pa magiging kaganap pa sa Bulkan Taal. At yung inilalabas na usok mga kadidi ng Bulkan Taal ay nakakapungis, masakit sa mata, parang may kasama siyang alikabok. Kaya sa ating pong mga viewers, kailangan po yung naabot niya, sabi ko nga kanina, yung naabot ng usok ng Bulkan Taal, yung pong ating mga pagkain, kung maaari lang po ilagyan po natin ang taklob na hindi siya mapapasok ng alikabok dahil yung pagsangana ng gagana sa Bulkan Taal may dala siyang alikabok. Kaya kailangan po yung mga pagkain natin lagyan po natin ng taklob para mag-isip po tayo. Good morning mga kadidi, balik karugtong lang po ito ng vlog ko kahapon at ngayon nandito nga tayo sa bahay at dito tayo natulog. At ito yung ating tinanim na niyog na mukhang nabubuhay na kaagad At yan ang tulad niya na sabi ko sa inyo, kahit hindi natin tabunan, kahit kaunti lang yung tabo, nagkukusay magtabon dahil nga ng ulan. At yung isa na andito, yan yung isa, diba may tabo na. At may tananim nga tayo dito na siyang araw na tanglad na ilang puno yung tanglad na tinanim ko, kaso hindi ko matanda kung saan napatanim, kaya hahanapin pa natin kung saan kaya siya napatanim.
Nawawala yung tanglad yung tinanong kong tanglad. Parang tanda ko tabi-tabi yun dito Nawala na nga yung tanglad yung itinanim. Where is my tanglad? Saan ka napatanim? Dito pala. Ito pala yung tinanong kong tanglad na isang araw 3 puno siya. Natira sa aking iniinom. Kaso yung iniinom ko ngayon ubos na rin. Mahirap na ngayon bumuhay dito ng tanglad. Hindi tulad dati mga kadede na basta kahit ipatong mo lang sa lupa nabubuhay sila. Ngayon naman tinatanim mo na namamatay pa. Alright mga kadede, at ngayon gusto kong i-update tuloy kayo sa lagay ng panahon. At wala pa rin yung pagbabago yung ating lagay ng panahon. Madali pa rin yung kapaligiran dahil nga nang pagsabog pa rin niya ng bulkan ng Taal at hindi pa rin niya makakapaggagalaw ngayon. Siyempre araw ng Sabado walang pasok mga estudyante. Kinakailangan po sa lahat po ng mga estudyante, kinakailangan kung hindi na importante yung kanilang pupuntahan, huwag muna natin palabasin dahil malaki nga ang apekto nito sa mga kalusugan natin. Kaya ingat-ingat lang po, lalo na po yung may mga bata, kinakailangan lagi lang po kayo sa loob ng bahay para hindi makalanghap siya ng usok na galing sa bulkan ng Taal. Dahil andito nga tayo mga kadede sa Matipok ngayon, bababa muna tayo dito kung nakikisara. At siyempre maglalakad tayo, kung di man tayo makajogging kahit lakad lang tayo, sigurado papawisan tayo. Pag umaga kailangan natin mga kadede talaga napawisan para matanggal yung mga ibang kolesterol sa ating katawan at siyempre makabawas ng dugo. Basta ang iiwasan lang natin sa lahat ng mga high blood diyan, yung huwag tayong matutumba. Siyempre alam ko naman ramdam nyo rin sa katawan nyo pag talaga matutumba kayo. Kailangan nyong kung magagawa kang paraan, tumigil kayo para hindi kayo matumba. At lakad lang tayo dahil medyo maganda na naman yung ating pakiramdam. At mamaya magpapabipi tayo dahil bago tayo pumunta ng bayan kailangan pabipi muna tayo. At sasamahan niya rin tayo ni Kapanalig. At isa pa, order din naman kami ng channel na gagamitin doon sa bahay ni Kapanalig para gawin din muna naming indamyo para sa pag-aasinta may matuntungan kami. Dahil kung walang channel wala kaming tutuntungan. Kinulang na nga yung ating kukulamber. Siyempre kinakailangan na kukulamber yung mga 2x4, 2x3. Ando naman 2x2 lang yung order ko ng araw. Pababa na nga tayo dito. At ito ginagawa na nga yung mga daan dito. Kaya makikita nyo. At ito private po itong daan ito, sa mayaman po ito. At yun nga binabakaw na. Hinuhukayan nila dito para gawin nila ng bakod. At yung kabilang side naman doon, yung daan papunta doon sa Kanakisisar, ginagawa na rin, binabako na at naandun niya yung bako sa banda roon. Tara mga kadede, samahan nyo ko, mag-exercise tayo ngayong umaga. Dahil bawal din nga sa atin ng kape, ang ininom lamang natin mga kadede ay tubig na mainit. Yun lang po ang ating ininom. Yun, nandun po yung bako at binabako na nga yung pataas na yun. Baba tayo dito. Hello. At yan, nakikita nyo dito lahat na dami motor dahil yung kabila nga hindi malaanan at binabako nga, binakbak na yung dating sementado doon. Bakit ka ba lakad? May mga talim dito ng pine tree Kaso yung tanim nilang pine tree natatabo na, sigurado tatanggalin pa itong iba nito dahil sumapul nga sila sa bakod. At yung makikita yung pataas na yung tanim nila, kaso yung iba sumakop sa ilaya kaya tatanggalin sigurado ito ng may-ari. Ililipat siguro sa bandang ibaba. Kaya patuloy pa rin nga tayo mga kadede sa paglalakad. At dito ito walang tanim ngayong kamatis. Ito po dati yung bandang ito taniman ko ng kamatis, kaya lang ngayon hindi na nga tayo nakakapagtanim dahil siyempre alam nyo busy pa tayo sa pagtulong sa paggagawa ng bahay ni Kapanalig. At isa pa, naging vlogger nga tayo kaya ngayon hindi na tayo nakakapagtanim ng kamatis. Tulad nga dati mga kadede na sinabi ko, yung usok ng bulkang iyan, siya ang nakakasira sa mga pananim dito, lalo sa kamatis. Malaking apekto niya sa mga kamatis at sa lahat po ng tanim na halaman. Yan, malaki apekto niyan.
Yan po yung nakakasunog ng ating dahon ng kamatis at saka yung mga namumulaklak na sinusunog niya yung bulaklak. At yan makikita nyo pag yung mamentang hali yung ganyang kamatis natutuyo yung dahon. Kaya yung kalusugan ng kamatis na paupurel sa halip na humaba pa, lumago pa siya, gumabo ng gumapo, o di kaya sa mga napaupurel siya, nawawala yung iba sanga. Nung nangyayari, nataas lang siya pero kakaunti ang kanyang dahon. Siyempre pag kakaunti ang dahon ng ating kamatis, mahina rin ang ibinibigay na bunga. Kaya kung malaking bagay, pag hindi nasisira yung kamatis natin, makikita nyo malawak ang kinalatan ng kanyang mga sanga, tapos yung dahon press na press, kaya nabunga siya ng marami. Pero pag napiktuhan naman niya ng usok na yan ng bulkan, sigurado na hihina na naman yung bunga kamatis at yung bunga niya nagiging balatchiko dito kung tawagin. Yan makikita nyo nawawala na yung daan dito. Yung semento dito dati, yun na dito, yan o. Yan ang mga sementong tinanggal dito. Yan, tulad nito. Yan ang dating daan. At ngayon naman to hinuhukay na nga. Pinaluluan nga dahil may budget nga raw na dumating, sabi ni Kapitana. Kaya ito ginagawa yung daan dito. At yung dating matarik dito, wala tinabunan nila para hindi na maglagay na spillway. Siya na yung hinukay nila. At tulad ng Taiwanak na yun, yung kabayan mahuhukay yung sigurado. At siguro abot din niya yung avocado, baka maabot din yun ng hukay. Right, pababa muna tayo mga kadidi dito sa kaya Cesar. Dahil mamaya nga isasama natin kay Cesar pagpunta ng bayan, order nga ng channel. At diretso na rin kami na kapanalig sa pa-check upan dahil magpapacheck up nga ako ngayon. Naobserbahan ko naman yung katawan ko, kaso ganun pa rin, hindi pa rin tutunog babago, kaya kailangan nating magpa-check up. At gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga nag-a-advise sa akin na siyempre di ko akalain na napakarami pa ng tao nag-aalala sa akin sa mga kalusugan ko. Maraming salamat sa inyong mga pag-aalala, sa mga advice nyo. Maraming salamat po. At napakasusolid nyo talaga sa Team Kapanalig. At sana po sa lahat po ng mga YouTuber na mahina ang channel, supportahan po natin sila para makaranas naman silang sumuldo. Ito pakikita ko sa inyo, nagiging apekto nga ng bulkan. Ito nangyayari sa ating kamatis dahil apekto nga ng bulkan, no? Makikita nyo naman sunog yung kanyang dahon. At yan, nasusunog na nga, oh. Yan, nasusunog na yung kanyang dahon dahil sa apekto nga ng bulkang Taal. At makikita nyo naman na taas lang ng taas yung ating kamatis na wala pang kasinong bunga. At yung bulaklak nga niya, sabi ko sa inyo na natutuyo din dahil nga sa asbok ng bulkang Taal. At makikita nyo naman nakakaunti yung bunga. Yung dati namin kamatis, pag tumaas yan ng ganito, ng ganyang kataas, marami ng bunga yan. Kaso sa ngayon hindi nga makapagbubunga dahil yung bulaklak natin nasisira ng usok ng bulkang Taal. O ginagawa nila, binubumbuyan nila ng proset para kahit pa paano makarecover yung kamatis. Kaya lang sa tapang din ng pags ng galing sa bulkan, natutuyo rin yung dahon. Kaya makikita nyo yung dahon ng kamatis, kulundot na, oh. Kulukulubot na siya, hindi tulad ng dati na bukang-buka na press na press. Ngayon naman, oh, umaga pa lang iga na yung kanilang dahon, oh. Parang wala na yung kanyang pinaka balahibo, kaya napupural na yung kamatis. At bababa na nga tayo. Yan, makikita nyo naman na lahat na dito pag ganitong buwan, September, taniman talaga ng kamatis. Yung lugar na to Matipok, Balimbing. Kaso sa Tamayo wala pong nagtatanim. O yan, nakikita nyo nangyari sa kamatis natin, oh. Matagal pa siyang harbisin, kaso hinog na yung mga dahon, tuyo na yung mga dahon. Nakasan po sa ato security siya. Saan ka na, Jote? Saan lang kalaka? Ikaw sayang, papunta kami dun mamaya. Okay. Papa-check up ako. Sinong duty dun ngayon? Siguro ka. Nandun pala si parang Edrang. So pa ko dahil natas nga yung dugo ko, kailangan magpa-check up. Sana na isang araw pa, hindi lang may
Hindi na naayos yung aking inaayos isang araw. Orange card. Yun. Orange card. Yun yung aayusin namin. Sidula lang yung kailangan doon. Sidula. At yan mga kadidi, makikita nyo yung talbos ng sili oh. Yan, makikita ko sa inyo na tuyo na rin. Batang bata pa oh. Dahil nga sa usok ng bulkan niya kaya natutuyo. Kaya sabi ko sa inyo na ang mga halaman ay napupuril sa usok ng bulkan. Mahina na? Ayun ka, kapal pag ng pags. At yan, may good news na balita at nahina ng araw yung ating bulkan. Siguro naman tuluyan siya magpapahinga para kahit pa paano makarecover yung ating mga tanim na kamatis, sili. Dahil pag hindi mawawala, sigurado yung mga tanim nating kamatis dito sili, matutuyo na yung diretso na hindi nabubunga. At malapit na nga tayo ngayon kina kay Cesar. Dadayo na rin tayo ng inom ng kape, kaso bawal sa atin yung kape. Pero kahit na mapapano, kahit sa kalahating tasa, mapagbigyan lang natin yung ating gusto. Kahit pa paano, inom tayo kahit sa kape. Dito na nga tayo. At yan, social tayo, pababa pa lang tayo, may security na tayo. Alright mga kadidi, at ngayon nandito na tayo sa kay Cesar. At siyempre nakausap na natin yung kay Cesar. Yan ang kay Cesar. At sabi ni kay Cesar na umunan na raw kami sa bayan. Sabi ko naman, mas maganda yung sabay-sabay na kami pag-uwi ng bayan para hindi na kami maghanapan pagdating doon sa orderan. At siyempre maya-maya mag-almusal lang muna tayo bago tayo pumunta ng bayan. At si nakapanalig naman, di pa na-report kung ano kayang oras ng punta natin ng bayan. At maya-maya nga, tataas na rin tayo dahil medyo nagugutom na nga tayo. Kung kailangan kumain muna tayo bago tayo pumunta ng bayan. Mas mahirap naman yung sa bayan pa tayo kakain, mas lalo tayong malaking gastos pag sa bayan pa kumain. Kaya kung kinakailangan, doon na tayo kumain sa sarili kahit ang ulam natin gulay. Ang kayo sa tanim dito na kasi sa nakamatis at yun nga, pinaplano namin mamaya na tatalian yung lalagyan ng bagting to kamatis ni kay Cesar. Sabi nga nakapanalig, natutulungan ako ng pagbabagting. At ito, nakikita nyo naman na wow, successful na, maganda na yung kamatis. Kaso banata mong calcium. Calcium yun para humabol. O diba mga kadidi, ang gaganda na ng kamatis oh. Ayaw pa sumuloy? Eh kuhan, maulan siya pa, apekto ng usok. Buti itong sa iyong ito, hindi ito na-apekto ng usok. Tara, galain natin dito. Ito po yung aming inararuhan dati na ang taga-video pa nga natin ay si Libok. Malalago na siya oh. Maganda na, mas maganda yung banda roon. Yan, ito po siguro na nagitlang 3 linggo. Yan, mapapansin yung mga kabig na bulaklak na kagad oh. Diba ang dali ng kamatis. Kaya sakripisyo yung pagtatali nito, tulad nito, bata pa itinatali na. Yan, pinakalang talaga itali. Ito wala pang tali ah. Dahil pag iiwalang tali mga kadidi, sigurado pag humangin, iwawaswas ng hangin niya. Pag naiikot pa ganun ng puno, mamatay na yan. Kaya kailangan may tali. At ito nga babagtingan na para may tali na ulit siya bandang taas. At naman bagting ito hanggang dito na. Yan, yun mataas na. Ang pangatlo nito, aabot na dito. Yung halos pantay na sa ating noo. Yung pangatlong tali niyan. Dahil pag hindi natin tinaasan, pag bumunga yan, sigurado higitin yung bagting natin pababa. Ayan, kaya kailangan taas-taasan na yung tali sa pangatlo. At inaabot naman ito ng mga 4 na bagting kung tawagin. Yung ganito yung bagting ba kung tawagin mga kadidi. Tulad nito, yan ang tinatawag na bagting. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Kumusta na po kayo? Sana okay lang po kayo at palagi po kayo mag-iingat. Ano? Sabi mo? Alright mga kadidi, at ngayon nakausap na nga natin ang kay Cesar. Kaya ngayon, tatas na tayo para magayak na tayo. At kinakailangan na natin maligo. Dahil baka maya maya dumating na siya nakapanalig. At pumunta na tayo ng
bayan ng Kalaka. Dahil kailangan pa nga tayo pumunta ng bayan ng Kalaka at may ayusin pa nga tayo, kaya kailangan natin umalsa. Ha? Tara! At nandiyan si Samboy. Gagayak pa. Kung ano-ano na magawa. Sama ka? Tara. Maya-maya. Tachat kita. Pataas na nga tayo mga kadede. At siyempre kinakailangan bago tayo pumunta ng bayan, pupunta muna tayo sa aking Pisambuo para magpatingin tayo ng dugo. Ang pantingin naman doon yung pinipindot din, hindi yung disaksak. Di battery yung kanyang pantingin. Kaya papatingin muna tayo bago tayo umuwi ng bayan ng Kalaka. At siyempre pag uwi natin ng bayan ng Kalaka, pagka naayos yung ating orange card, pupunta na kami nakapanalig sa hospital ng Kalaka at doon ang kami magpapatingin para malaman natin kung saan nagmumula yung pagtaas ng aking dugo. Tataas na nga tayo. At kaya tayo nagpunta dito, siyempre kasama na yung exercise natin. Kaya nga hindi tayo nagsakay para mag-exercise naman tayo sa paglakad. Hindi maaalis dahil yung dadaanan ng ginagawang daan yun sa bandang yun, sa may mahuganing yun, yung mapapansin nyo may tansina pababa. May tansina pababa yung gagawin ng kalsada. At itong daang ito hindi na maaalis dito. Yung inakit natin dito dati mga kadede na duhat, yan nakikita nyo wala na siya ngayon, pinutol na dahil tatamaan niya siya ng ating right of way dito, kaya pinutol na. Sayang, wala tayong pangunguhanan. Namumungo pa naman niya, sarap dati ng bunga niyan eh. Diba dati nakikita niyo sa vlog ko na inaakit pa namin yan, dinadaanan pa rin namin na parang kautol pag napunta ka na Tatay Cesar. Kaso ngayon wala na, ito naputol na nga siya dahil dito madadaan yung right of way. Makikita yung paltak na ito, yan, diretso yan pababa doon. Ito yung ginagawang rest house dito oh. Yung pala may ginawa rin kwarto dito para tambayin nila pag naulan. Siyempre hindi naman pwede dong magtambay pag naulan. Alam nyo naman pag naulan dito malakas yung hangin, pasahan sila, kaya nagawa sila dito ng pinakasilungan nila. Tara, lakad na tayo, tataas na tayo. Pataas na tayo mga kadede at makikita nyo yung ating aahonik kung gano'ng katarik. Yan, sobrang tarik talaga oh. At doon napaghuhukayan na nila. At ito pala yung paggagawa dito mga kadede, pinapakayaw na ng may-ari para madali. Kaso hindi lang natin alam kung talaga madadali o magtatagal dahil nga sa lagi ng ating panahon. At yung ginagawa ng right of way dito hanggang sa ngayon, yun, diretso pa rin sa simula pero hindi na pinagpapatuloy dahil sa mga ngayong panahon. Abangan na lamang po natin pag ganda ng panahon kung pagpapatuloy nila paggagawa. At dito sa taas, diretso pa rin yung kanilang mga pagtatrabaho mga kadede. Nakikita nyo babilis na nalusok dito motor oh. Oh, ganda ng pipe eh. Wow, may chicken. Ito yung ginagawa nila, malalim na yung bukay. Bakit straight? Straight lang palang ginawa nila dito, hindi step-step. Patas na nga tayo, siyempre napatingin tayo ng dugo kaso napagod tayo. Pero okay lang din. Titingnan natin kung talagang nakaka-apekto yung pagod sa pagtingin ng dugo. Pag ang dugo natin mga kadidi umabot ng 160, ibig sabihin malaki talaga apekto pag yung napapagod yung tao. Itong point ring ito tatanggalin dito dahil naabot na ng hukay nila. Siguro ililipat to sa dito sa kabila. At yeah, shoutout sa mga masisipag na construction boy natin at patuloy pa rin niya yung kanilang paghuhukay at napakaganda ng panahon natin. Hindi naman mainit pero kulimlim yung ating kalangitan. Kaya mapapansin nyo na hanggang sa ngayon kulimlim pa rin dahil apekto nga ng Bulkang Taal.
umabot na yung bato dito. Kaya mahirap ng hukayin mga kadidi pag ganitong hukayin mo. Tapos may mga bato, napakahirap niyang palahin. Sipag oh. Ganyan talaga eh, nakakita nyo na nagpapahinga lamang, may hawak pang hollow block yun para pagdating na kanilang purman, iisipin may tinatrabaho pero sa totoo lang wala po. Alright mga kadidi, at ngayon nakataas na nga tayo dito at ngayon naman pupunta tayo kay Tinita para magpa-BP tayo dahil maya maya nga pupunta na tayo ng bayan. Iintay lamang natin si Kapanalig, si Kautol at si Kanegs at siyempre kasama rin natin si Kuya Cesar pagpunta ng bayan. Alright mga kadidi, at ngayon nakatapos na nga tayo magpa-BP at yan, successful naman yung ating pa-BP. 130 over 60 pa, over 90 pa rin yung ating dugo sa ngayon. Yan, antin lang natin nakapanalig kung tuloy pa kaya kami pagpunta ng bayan. Dahil hanggang ngayon niya, chinat ko si Kapanalig, hanggang ngayon hindi pa rin sila reply. Kaya hintay-hintay lang natin yung chat niya kung matutuloy pa kami pagpunta ng bayan. Tambay lang muna tayo dito mga kadidi sa bahay dahil naantay pa nga natin si Kapanalig at ngayong umaga, yan mapapansin nyo na umulan na naman. At sabi nga ni Kapanalig na mamaya raw kami pupunta ng Kalaka dahil nakahiga pa nga siya. At ngayon nga umulan naman kaya siguro aabot kami ng tanghali bago kami makapunta ng bayan. At sa mga nagmumotor po ng mga viewers natin dyan, ingat-ingat lang po dahil naulan na naman. Kailangan pag aalis kayo lagi kayong handa, may handa kayong mga kaputi, nilagay lang po natin sa compartment po ng ating mga motor para kung saan man tayo abutin ng ulan, pwede tayo magsuot ng kaputi. Time check lang po tayo mga kadiding, oras po natin alas 11:20 na po ng tanghali at ngayon nga papunta tayo ng bayan dahil andun nga si Kuya Cesar at hindi makakauwi siya nakapanalig kaya tayo lang pupunta para umorder ng channel na gagawing indamido sa bahay ni Kapanalig. At kasama nga natin mga kadidi si Samboy, yan, nandiyan si Samboy at ang Kuya Cesar naman mga kadidi tatagpo na lang doon sa bahay ng Kalaka. Tara mga kadidi, samahan nyo ako pagpunta ng bahay ng Kalaka, kasama natin niya si Samboy. Alright mga kadidi, at ngayon sakay na nga tayo kay Miyo at papunta na nga tayo ng bayan para tagpuin natin doon si Kuya Cesar at siyempre akas natin si Samboy. Yan, nandito na tayo sa, malapit na tayo sa Arko ng Matipok kung saan matatapos yung Matipok. Tara, at si Kapanalig, si Kautol, si Kanegs ay hindi nakakapunta ng bayan dahil naulan niya. Kaya ako na lang ang pinapunta ni Kapanalig. JJ-Cash na raw lamang niya ang pambayad sa in-order ni Kuya Cesar na channel. At panoorin nyo mamaya sa vlog ko yung pag-order ni Kuya Cesar ng channel. Yan, nandito na tayo mga kadidi sa Arko ng Matipok. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa biyahe kahit masama yung ating panahon, madilim yung ulan at katatapos lang ng ulan dito mga kadidi. Basang-basa pa nga yung kalsada. Tandaan tayo dito dahil turbada nga. Sabi ko kanina, mag-aayos ako ng aking orange card kaso hindi pa tayo makakapagayos dahil araw na Sabado, wala ka pa ng bisina pag Sabado. Kaya yan, hindi tayo makakapagayos. Siguro lunes na lang tayo makakapagayos ng ating orange card. Nandito na tayo mga kapatid sa bahay ng Kalaka at siyempre kasama natin sa boy at matalo 7-Eleven at titingnan nga niya kung ay naman para sa mga ito natin nagkakasahid na rin siya at siyempre sisun tayo at titingnan na rin natin yung ating kung dumating na kaya sahid natin. Okay. Ano? Wala nga at yan wala rin dahil wala nga power kaya trasa natin butang ngayon. Balik na naman tayo at maghanap tayo makasipod mayroon. Nandito na nga tayo mga kadidi sa bayan ng Kalaka at ngayon lahat ng kailangan natin kuha ng pera wala dahil offline niya ngayon kaya hindi tayo makakapag cash out. Titingnan lang natin si GCash dahil papadala nga si Kapanalig ng GCash. Titingnan natin kay Kapanaligan kung mayroon kaya ata din eh. Kano? Ha? Kano kayo pinadala? Titingnan pa. At yan, titingnan pa natin kung magkano kaya pinadala ni Kapanalig. Kapanalig, Kapanaligan. Ha?
Tambay lang muna tayo dito mga kadidi habang natin pa natin si Kapanalig at si Natautol. Sabi ko si Kapanalig na sumunod siya dito. At nandito si Shamboy at si Kasisar nandyan. Tambay lang muna kami. Ha? Sabi ko nga dapat sumama siya para makapamili. Aywan ko lang kung ano reply. Hintay natin reply. At yan ako si Shar medyo naiinip na dahil mamaya may pupuntahan pa rin siya Sumpitan ba? Sumpitan, Bertihan. Pupunta nga siya ng Tasmariñas. Ay. Yan anak mo? Ulak taba ah. $12. Tambay pa rin tayo dito mga kadidi dahil natin pa rin natin po ng pasya ni Kapanalig dahil lang nandito. Sabi namin channel 2x3 1150 tapos 2x4 1450. Kaya yan inaantay pa natin kung ano magiging pasya ni Kapanalig. Sabi naman ni Kapanalig ako na raw ang pumili tapos tinatanong niya kung may design. Siyempre channel isang design no, letters C. So, di ba lahat naman channel plain lang yung kanya, wala yung labor. Tingnan nga lamang natin chat ni Kapanalig. Tubular. Ha? Tubular. Ano? Tubular. At yan, natin pa rin niya natin chat ni Kapanalig dahil chat niya, ikaw na pumili, kayo na nakakaalam niyan eh. May mga design ba yan? Yun ang tanong ni Kapanalig. Siyempre walang design. Yo, meron si. Yo, yun ang design. Hintay-hintay lang natin dahil sabi nga ni Kapanalig kanina, susunod niya raw si nag-search ka auto, hindi ko lang alam kung saang planeta na kaya nandun yung dalawang magkapatid. Sabi pa nga gusto yung Ingil Bar, kaso na wala tugtungan eh. Wala rin. Dito pala mga kadidi may generator. Ito po yung pinapangarap namin sa kubo. Kung wala man ng power, makakapag-charge din kami at gagana rin yung aming Starlink. Hindi ko lang alam kung magkano kaya ang presyo ng kartong generator. Magtanong kaya tayo. Sino kaya pwede natin pagtanungan dito at magkano ang presyo ng generator? Anong pangalan nito? Daidin Deg 2000 ay inverter generator. Ha? Ano kaya gamit to? Gasolina? Gasolina rin palang ginagamit ng mga kadidi. Sabi nga ni Kasisar. Gas nga, ang gas. Hindi naman. Buhay pa lang, buhay. Buhay. Ito, gasolina yan? Ay, on. Gasolina. Amigas eh. Wow, may pinakatambutso pa siya oh. May tambutso. Gasolina. Ang hina niyang mandar mga kadidi ano. Hindi makaka-istorbo sa pagtulog. Pero sa wakas mga kadidi at dumating na rin niya si paring Kautol, si paring Kanex. Kaso wala nga kami mapag-withdrawhan dahil wala nga power. Kaya offline lahat yung aming pinuntahan. Dito naman kay Panaligan wala rin. Kaya no choice na lang. Kung may Gcash si Kapanalig, dapat Gcash na lang yung kanya ipadala sa akin. Chat nga natin si Kapanalig na offline, hindi tayo makakapag-withdraw kaya sa Gcash na lang po. Andito na rin yan si paring Kautol, si paring Kanex. At ikot kami ngayon dahil wala nga mapag-withdrawhan. Kaya yan, tambay lang muna kami dito. Wala. Ha? Ano daw, nag-chat si Francis? Oo. Sabi, Gcash sa akin. Hindi pa? Hindi pa eh. Wala, inantay pa nga natin yung Gcash niya. Wala pa hanggang ngayon. Walang Gcash? Meron. At yan mga kadidi, sinabi ko kay Kapanalig na magpadala siya ng 25 kung mayroon. Sabi siya, nag-reply naman siya, sabi sa akin wait. Ibig sabihin magpapadala nga siya, may pampadala siya 25k. Para Maya po, hindi pa po nabasa. mamaya, siya pa sa plan. At yan, tinatanong na natin kung kasin daw. Siyempre, hihintay pa natin yung dating ng Gcash. Uwi na kaya? Alright mga kadidi, at ngayon hindi nga natuloy yung ating pagkakasal dahil hindi rin niya makapagpadala si Kapanalig. Ngayon no choice tayo, wala tayong magagawa, wala naman tayong pera, hindi tayo makapag-withdraw dahil offline niya, uuwi na tayo ng walang pera.
Siyempre, nagugutom tayo. Paano pagkain natin? Nandito naman si Samboy. Sasagutan muna niya ang ating pagkain. Ha? May 20 ako. Pero pag ano? Pasya mo. Ay, ano? Mamaliki muna. Mamalingki muna. Ante lang natin ang dalawa. Ano, mamalingki rin kayo? Ano yung mamaliki? Ay, wala. Hindi makapagpadala eh. Yan, nabigaw nga tayo mga kadidi. Si Pare Kapanalig, hindi rin niya makapagpadala. Kaya ngayon, sasama tayo kay Samboy. Hindi tayo ngayon nahihiwalay kay Samboy. Dahil pag tayo humiwalay, baka tayo mawala. Wala tayong pira. Tapos yung Gcash natin, kakaunti ng laman. Kaya yan, sama muna tayo kay Samboy. Dahil siya nag-withdraw, nakapag-withdraw siya. Dahil BDO ang kanya, ang akin ay BPI. Wala pong BPI dito. Kay Panaligan. At kakain niya raw muna. Siyempre mga kadidi, matipid naman tayo sa pagkain. Dahil high blood nga tayo. Kaya shout out. Ay. Kaya siyempre dahil tayo. Gabi na. Gabi na. O dilim na, wala tayo nakikita. Yan, at lakad nga kami ni Samboy. Naghanap kami ng kainan. At doon sa loob sarado. Dito lang sa bandalabas nakabukas. Ito na natin kung na kayo makakain. Sarado rin para sa kabila sa aming kinakainan. Dati kumain kami, nakalimutan namin magbayad. Oo, tara doon. At no choice, naghanap pa rin tayo ng kainan dahil sa pinunta namin dito wala nang ulam. Kaya dito tayo pupunta sa banda rito. Dito tayo maghanap ng kainan mga kadidi. Shout out sa mga security natin na masisipag at lagi na naglilingkod sa bayan. Lahat na muna tayo. Pagkabot kami ng bayan, makikita nyo yung mga paa namin putik dahil sa matipong nga kanina mga kadidi ulanan. Tapos pagdating dito wala namang ulan. At hindi nga tayo naka-order dahil yung pera padadala ni Kapanalig, hindi rin siya makapagpadala ng Gcash. Kaya sabi ni kasi Cesar, bukas na lang daw kami babalik dito sa hardware. At yung hanap tayo dito ng kainan. Tingnan natin kung makakain kaya dito. Naku po, manok. Dili ba kami dito ni Samboy na kabili dahil dito nga si Samboy nakakita na maraming kaldero at titingin tayo dito makakain. Kasi yung mga ulo, mga pasipor lamang. Yan, may tortang talong, isda. Yan, tortang, ano kaya to? May lumpia. Lumpia. Pili lang po tayo ng ulam. Siyempre pipiliin natin yung pili sa ato. Kaya si Samboy napili sa kanyang pangulam. Bawal sa akin. Balat ng baka. Naku po. Pinaula. Binula? Wala. Manok? Napaitan. Naku, bubuan. Dito na lang tayo. Ano kaya torta to? Ano yan? Isda. Hindi. Dulong. Hindi. Talong. Dyan na lang tayo sa torta. Anong naginaya ka? Ewan. Napili pa rin niya tayo mga kadidi ng ating ulam. Baka, bawal sa akin yung baka. Magkano? Mapaitan. Ano kaya sa akin? Ano ya? Kakain po. Ano daw yun natin torta dyan? Anong torta na andun nyo ate? Talong? Hindi, yung isa. Bukol. Yung pambilog? Ito? Sa tabi ng mga tuyo. At sa ano Ano rin? po? Ano rin? Dito na lang ako sa torta. Ate, ano po libre nyo sabaw? Sinigang na. Pwede po naman sa sinigang. Ate, yan niya mga katilian. Hingin natin lang. Libreng sabaw kay ate dahil torta nga yung ating gabi na pagkain. Na pangulam. Dito kaya tayo. Kaso
Isa yung upuan. Makalipas ang ilang minuto mga kadidi at ngayon dumating na nga yung ating order na pagkain at ito yung ating order, tortang, talong at yung kanya, gutong, Batangas. Kain po tayo mga kadidi. Kanya po muna tayo dahil nabot na nga tayo ng gutom at hindi naman tayo makapag-withdraw at offline niya. Kain po tayo. Makatapos na nga tayo mga kadidi kumain at yes, isang buhay pa tapos na rin yung kanyang pagkain. Siyempre yung ating sabaw hindi natin naubos yung ulam pa ubos at isang buhay. Dahil alam nyo naman tayo kailangan kontrol yung ating pagkain. At nagkanta na nga si Paring Kautol, si Paring Kalix do sa tapat ng Panaligan dahil napapagpagka na si Paring Kautol. Ahon na rin niya tayo mga kadidi dahil wala rin mangyayari sa atin dito. Tatambay wala rin man tayong pira, hindi rin natin nakapag-withdraw kaya yung kailangan umuwi na tayo at pupunta rin kami ng Tagaytay mamaya para doon kami mag-withdraw dahil offline niya raw sa buong Batangas. Tulad nga nasabi ko sa inyo kaya nag-offline dito dahil nga lang usok ng Bulkan Taal at pati nga mga bata kahapon pa wala silang pasok, pati yung mga bangko ngayon hindi tayo makakapag-withdraw offline nga dahil sa alert ng Bulkan Taal. Kaya yan dineklara kahapon na mawawalan niya rin ng power ngayon maghapon kaya mga offline yung ating pag-withdrawhan. Yan, tapos na rin nga po si Samboy kumain kaya yan magbabayad si Samboy at uuwi na nga tayo ay wala nga tayong pambayad mga kadidi dahil nakatapos nga tayo mga kadidi kumain at ngayon pupunta naman tayo ng palengke para mamili si Samboy ng pasabugong naman ni Jenry. Ikot nga muna tayo sa gulayan mga kadidi habang kasama natin si Samboy dahil si Samboy nga bibili siya ng gulay. Uy, bili na. Wala pa yung mga kasama ko, boss pa kami mamili Nakababalik. bukas. Hindi naman namin makita ang inyong vlogger. Bakit di makita? Hindi nag-search na. Patingin sa YouTube, saan ba kayo nagsisearch? Ay, sa YouTube ba? Oo, nagsisearch si ate, hindi rin makita yung aming YouTube. Ano ka Facebook, sa kuwan po sa YouTube, hindi nyo kami makikita. Ang pangalan, ikaw nga mag-ano. Hindi ko alam ang Ate si search nga natin. makita namin. Baka kami hindi namin makita yung vloggers na. Hindi daw makita ang Search. YouTube na to? Kailangan mamimili. Bukas. bukas pag makakas. Pa? May mili sana ngayon. Wala lang power. Wala pambayad. Subscribe ko na rin. Subscribe mo na. Hindi, para makita namin. Para nagno-notification. Ma-notify eh. At yan, hinanap nga ni ate yung ating YouTube channel. At yan, pinakita na nga natin. At tinatanong na ate kung kailan tayo mamimili. Sabi ko bukas na tayo mamimili. Ate, punta na po kami dito. Thank you po. Balik na lang po pag mamimili na. Dito pa tayo umikot sa ating mga suki dito. At hindi nga tayo nakabili doon mga kakabili. Shoutout po. Nakatayan ako sa bundok. Pakita na kayo, ma'am. Yan, sunod na tayo kay Samboy dahil mamimili nga siya. Tignan natin kung anong bibilhin kaya ni Samboy. Yan, makikita nyo na nabili ko sa Samboy ng pasabog ni Junri. Tender Joe si hotdog ang kanya binibili. At siya tatlo sa tugtugan. Andito na nga tayo mga kabili sa isdahan. At yan si Samboy bumili na isdang hiwas. Yung sa kaya itong isdang hiwas ang kilong. Hiwas ang kanilang binili. Kaya mga kabili mabili at ngayon pag na tayo na matipok. At hanapin lamang natin si Paring Kadags at si Paring Kautol. Dahil si Paring Kautol ka rin nagpapagupit niya. At dito kami naghiwalay kay Panaligan. Kay Kapanaligan. At hindi nga natuloy yung ating pag-order ng materyales dahil hindi nga makapagpadala si Kapanalig. Andito na nga tayo mga kadili sa Matipok. At siyempre mamaya tayo pupunta ng Tamayo. At inantay ko nga lang na Paring Kautol at si Kanix dahil nandun niya sila sa bayan. Baka sumabay na tayo pupunta ng Kubo. At dito ko nga tinatapos yung ating simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot yung guys doon ng video. Gustong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalig lalong kita sa YouTube channel. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber, ganun din po sa ating OFW. At
at lalong higit sa hindi po nag-skip ng mga ads sa silent viewers po natin. At dyan din po sa sponsor ng Team Kaparadig sa mga sulok na mundo ko naroon. Sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.